Numbers Siyam. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai, sa unang buwan ng ikalawang taon pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto, na sinasabi. Bukod sa rito ay ipagdiwang ng mga anak ni Israel ang Pasko sa kanyang kaukulang panahon. Sa ika-14 na araw ng buwang ito, sa paglubog ng araw ay inyong ipagdidiwang sa kanyang kaukulang panahon, ayon sa lahat na palatuntunan ni Yaon, at ayon sa lahat ng ayos ni Yaon, ay inyong ipagdidiwang. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Pasko. At kanilang ipinagdiwang ang Pasko ng unang buwan, sa ika-14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw, sa ilang ng Sinai, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao, na anupat hindi nila na ipagdiwang ang Pasko ng araw na yaon, at nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na yaon. At ang mga lalaking yaon ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao, bakit kami ay masasansala na anupat kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kanyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa kanila, maghintay kayo, upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lahi ay maging marumi dahil sa isang bangkay, o masumpungan sa isang malayong paglalakbay, ay kanyang ipagdidiwang din ang Pasko sa Panginoon. Sa ikalawang buwan ng ika-14 na araw sa paglubog ng araw, ay kanilang ipagdidiwang, kanilang kakanin na may mga tinapay na walang lebadura at mga gulay na mapait. Wala silang aitet iron ni Yaon hanggang sa kinaumagahan, ni sisira ng buto ni Yaon, ayon sa buong palatuntunan ng Pasko ay kanilang ipagdidiwang. Datapwat ang lalaking malinis, at wala sa paglalakbay, at hindi magdiwang ng Pasko, ay ihihiwalay ang taong yaon, sa kanyang bayan, sapagkat siya'y hindi naghandog ng alay sa Panginoon sa kaukulang panahon, ang taong yaon ay magtataglay ng kanyang kasalanan. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makikipamayan sa inyo, at ipagdidiwang ang Pasko sa Panginoon, ayon sa palatuntunan ng Pasko, at ayon sa ayos, ay gayon gagawin niya, kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan, maging sa taga-ibang lupa, at maging sa ipinanganak sa lupain. At nang araw na ang tabernikulo ay itayo, ay tinakpan ng ulap ang tabernikulo. Sa makatuwid bagay ang tabernikulo ng Poto 2, at sa paglubog ng araw ay nasa ibabaw ng tabernikulo na parang anyong apoy hanggang sa kinaumagahan. Gayon na malagi, ang ulap ang tumakip doon, at ang anyong apoy sa gabi. At kailan pa man ang ulap ay napaitaas mula sa ibabaw ng tolda ay naglakbay nga pagkatapos ang mga anak ni Israel, at sa dakong tigilan ng ulap ay doon humantong ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay nagsisipaglakbay ang mga anak ni Israel, at sa utos ng Panginoon ay humantong sila. Kung gaano kalaon ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernikulo, ay siya nilang ipinananatili sa kampamento. At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernikulo na maluwat, ay iningatan ng mga anak ni Israel ang bilin ng Panginoon at hindi naglalakbay. At kung minsan ay nananatiling ilang araw sa ibabaw ng tabernikulo ang ulap, ayon nga sa utos ng Panginoon ay tumitira sila sa mga tolda at ayon sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. At kung minsan ang ulap ay nananatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, at pagka ang ulap ay napaitaas sa kinaumagahan, ay naglakbay sila, maging araw maging gabi, na ang ulap ay paitaas, ay naglakbay sila. Maging 2 araw o 1 buwan, o 1 taon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernikulo, na manatili sa ibabaw ni Yaon, ay tumitira ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglakbay, datapwat pagtaas ay naglakbay sila. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila,
At sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila, kanilang iningatan ang bilin ng Panginoon, sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.